Hi, good afternoon. Hello, nagkakabalahan natin. So, siguro na pwede na akong gumawa ng panibagong video natin. Yung topic natin is fighting battles alone. Fighting battles alone. Maganda to kasi ito yung mga bagay na sa isip ko, no? Na ako lang mag-isang lumalaban sa kalagayan ko, and wala akong kasama or karamay na nagna-nurture sa akin o nagsasabi sa akin na magandang mabuhay or still masaya pa rin mabuhay. So ngayon, sinasabi ko dito para yung research ko, no, para ma-uplift din ako at masabi ko ano yung nararamdaman ko dito sa mundong iba. So yung mga sentence dito, yung mga na-research ko dito, no, si ChatGPT, no. Fighting battles alone can feel heavy in a way that hard to explain. Sabi, like you are crying or carrying something no one else can see. Walang nakakakita. It's exhausting. Sometimes it makes you question why you have to go through things without someone else beside you. Sinabi niya. But being alone is not a battle. Doesn't mean you are weak, no? Not ibig sabihin weak ka, no? And often means you have been strong for longer than most people realize. There are moments when life separates you from others, and not because you don't deserve support, but because you are in a season where you're building something inside yourself. Nasa season ng buhay mo na kailangan mo i-build yung sarili mo, resiliency, talas ng pag-iisip, no? Clarity, no? Linaw ng pag-iisip, independence, no? Yun. And those things don't come easy, no? Yung mga bagay na hindi madaling gawin, no? And it's usually growth in quiet and unseen struggle. Sinasabi niya, no? Still doing everything alone isn't how it's supposed to be, no? However, forever, even the strongest people need someone to talk to. Even if it's just one person, it could be friend, strangers, or even just a place where you can express what you are carrying. It is feel like no one stays, and that pain is real, but it doesn't define your future. Ibig sabihin, hindi pa rin kasiguruduhan na rin yung de-define sa future mo. Some people are temporary, not because you're worth, but because they are not meant to walk the whole journey with you. Hindi naman sila dapat the whole journey nandyan sila sa tabi mo para subaybayan ka. Meron pa rin mga taong kumakalinga sa'yo. And the things one day at a time. Take things one day at a time. Araw-araw. Paglipas ng isang araw, sabihin sa sarili mo, natapos na naman yung isang araw ko, and yung paghihirap ko nabawasan na naman. And the more na palapit ka ng palapit sa destiny mo na nababawasan yung buhay natin, the more ka nagiging strong sa palagay ko, kasi hindi mo na kailangan ng taong kumakalinga sa iyo, hindi mo na rin independent ka na. Let yourself feel and don't suppress it. Pakiramdaman mo, and huwag mo masyadong isipin.
nangyayari sa buhay natin. Don't do small things and remind you are still moving forward. Kung mga namang maliit na bagay na you still moving forward. So, meron tayong mga quotes dito no, para ma-strengthen yung ating puso. The Quiet Battles yung poem dito. No? No one hears the wars I fight behind a face that looks alright. No armor shines, no banner waves. There's a silent strength I never gave. I learned to carry a storm alone, to make the highest pain I feel known, only to nights that never speak, to try through when I feel weak. I watch the world in a people near, yet feel I like no one really hears. They come like waves, then drift away. I've left with what I could say. I say myself, what did I miss? Was I too much? Not enough to this for this? But answer fade like passing light. And I'm still standing in the light. I'm still. Even alone, I didn't fall. I faced the silence, I felt it all. I thought it hurts, no one could stay. I still here and made through the day. Made through today. Ibig sabihin hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Sabi ko dito. Siguro sa buhay ko, no? Experience ko siguro after nung mga college days, no? Hindi, high school days, no? Yun, nagsimula doon yung journey ko na wala akong masyadong partner sa buhay. And then, siguro, ngayon ko lang na-realize na napaka-strong ko pala. Since wala akong more or less kasama sa buhay. And then, na-realize ko nung mga panahon na ng college ko, no? Meron kaming activity na outing sa Star City. And then all of a sudden, napansin ko yung sarili ko. No? Since ako lang mag-isa. Yung mga kasama ko sa bus, yung mga jowa-jowa, gano'n. Yung mga kaibigan. Pero ako, nandun ako sa isang sulok na hindi ko alam, basta sumama lang ako, wala akong alam sa buhay. Kumbaga, sumama lang ako para ma-enjoy kasi may grade kasi yun eh. Para magkaroon ka, ipasa ka ng teacher mo, no? Kasi grade namin yun eh. Then wala kang magagawa kahit na may mga jowa-jowa sila, ang sweet nila, laging nakakabay, may ka-holding hands. Wow, sana all. Pero yun, yun yung mga experience ko na sa buhay. Meron pa nga doon ka-classmate ko, nabuntis niya. Nabuntis niya, nagkaroon na sila ng anak. Ewan ko, ganda yung babae. No? May tsura. So, yun. Swerte niya, no? Nagkaroon siya ng lahing maganda. Hindi, joke lang. So, yun. Meron pa akong isang kwento. Experience ko lang sa buhay. Sumakay ako sa bus. Pag sakay ko sa bus, may tumabi sa akin babae. Yung babae medyo mayaman kasi yung ang datingan niya talagang hindi siya halatang mahirap na social siya na manamit. Then tumabi sa akin, gumagalang na yung sasakyan hanggang makarating na kami sa lugar na pag-i-stopan namin or lugar na lalabas na kami. Biglang
ano siya, naantok-antok siya, naantok niya. Tapos nung naantok siya, bigla siyang na ano sa ano ko, sa harap ko, tumba sa harap ko. Hindi niya iniisip niya parang nangyari sa'yo, sabi niya. Tapos nung sinabihan ko siya, nagalit siya sa akin. Hindi ko na pinakalaman kasi alam ko naman babae yun, hindi ko pinatulan. Pero may mga pagkakataon na chance mo na sana. Hindi sila paggalit, no? So, yung nagkaroon ako ng kumbaga hesitant sa mga babae. Paano sila i-approach. So, simula nun, parang ibig sabihin, parang sinusundan siguro, medyo may itsura to, medyo astigmatism. De, joke lang. So, yun, no? Yun yung mga na-share ko sa buhay ko. Dami akong nakita babae na magaganda, pero pinabayaan ko na lang sila kasi meron naman silang utak kung gusto kanila, they will approach you and stay with you. Meron naman tayong common sense or instinct sa buhay kung ano yung gusto mo sa buhay. Sino kaya ako? Gwapo nito sino kaya ito? Ganda nito sabi. May instinct naman tayo sa buhay. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganun feeling sa buhay. Pero kung practical tayo, hindi na natin alam yung lipunan natin kumbaga may sakit na may sakit na kailangan ng kumbaga gamutin. So most of the time, makikita ko mga kalalakihan na nagkakaroon na-achieve nila yung mga pangarap nila. Yun nga, sabi ko may sakit na astigmatism. Nagawa ko yung joke ng isang pamangkin ko. So yun, astigmatism lang talaga, no? Tato. Mostly mga call center agent na nakikita ko ng mga tattoo-tattoo na lalaki. May makinis. May mga panlaban natin. Mga panlaban natin sa buhay. No? So tayo, hindi naman tayo ganun. Tayo. Gusto kong magpatato, ayaw kong magpatato kasi nakikita ko yung mga patalastas na may effect pala sa buhay yung tattoo. Hindi basta-basta yung nagpapatato, ganun-ganun lang. Kung magpatato ka, isipin mo yung magiging disadvantage sa buhay mo. Natakot na ako nun kasi yung palang tinta ginagamit nila galing sa patay na tao. And yung patay na tao, prinoseso nila. Hanggang na-cremate siya, prinoseso nila yung tinta. Hanggang naging na siya, ink. And then, nakakatakot kasi baka mamaya nandun pa yung residue ng kanyang katawan. And may chemicals din yan, yung mga ginagamit nila. So, bakit tayo napunta dito? Battles din yun. Sa buhay, no? Magkasakit ka, no? Battles mo yun, yung sinasabi ko, sakit. Iwas tayo sa mga, kung alam na natin na nagkukos pala ng sakit, umiwas na lang tayo. At least kahit pa paano, meron tayo na-impart na knowledge. So, yun. Maganda naman sa katawan. Parang astig talaga, pero yun, may effect sa katawan. Magkaroon ka ng tattoo sa katawan. Medyo na, marami tayong kilala may tattoo. Hindi ko naman sila kilala, pero nakikita ko sila. Nagkaroon sila ng tattoo. Ewan ko anong feeling nun. Kung may tattoo ka, mark na rin siya. Hindi mo na siya pwedeng tanggalin. Pero sabi sa akin, isang kaibigan ko doon, madumi daw sa katawan niya.
Sabi niya, practically, tama naman siya. Sinabi niya, sa katawan niya, ang dami niyang tattoo, kaya sabi niya, madumi yung tattoo. So, proceed na tayo dito sa ating pinaka-deepest na sa poem na no witness, pamaganda ko. There are no footsteps next to mine, no echo providing I exist. Just hollow room and a quiet time and memories I can't resist. Talagang matindi yung pinagdadaan. I learned to swallow every scream, to let it rot beneath my chest. No one wakes me from this dream. No place, no person to left to rest. I reach for my hand that even it's still there. I speak, but silence answers back. It's like the world just doesn't care. Or maybe it's the thing they lack. The night grow, teeth, they bite and stay. They drag me deeper inch by inch. And every thought begins to fray. Every hope begins to flinch. No secure calms, no voice, no sounds, no sudden lights to guide me through. Just endless dark that wraps around and witness this is all for you. So I keep walking, walk alone through shadow no one else can see. Echoes inside the life I own. I'm fighting a war that is only me. Sinabi niya dito, katindi yung mga thoughts niya. Sa battle, sabi nga nila, pagka ang sinabi nung isang motivational nakita ko sa TikTok, sabi niya, huwag mong sabihin yung isang lihon. Ang kinakain lang talaga ng leon, ikarne, hindi ko makain ng damo. So, huwag mong sabihin na huwag mong ibaba yung sarili mo na kumain ka ng damo. Kumain ka ng damo, leon ka. Ang kinakain mo, karne, mga katawan ng karne ng hayop, no? Pero may mga kinakain na mga zebra, mga buffalo, mga buhaya. Ano, yung mga simbolo na yan, simbolo ng tigre, nakakatawang mga hero talaga sa mundo. May sense of humor din, no? Sige. So, yun lang may part ko, no? Fighting alone. Strong ka pagka ikaw lang talaga yung nakakayanin mo yung mga pagsubok na nag-iisa ka. And yun, paulit-ulit kumalaw siya na inaan. So, kung saang anggulo tayo pwedeng mapansin. Halimbawa, mga pagsubok natin sa buhay, gusto natin sabihin na yung energy na nararamdaman natin, kailangan natin ilabas. And then, sana may makakita to, no, sa atin, sa pinagdadaanan natin. And when you open the door for me, mantusawa yung God na bibigyan ka ng blessing sa buhay since lahat naman tayo bago tayo pinanganak may birth certificate tayo nakalagay that Roman Catholic religion, no? So dapat magtulungan tayo since Catholic naman ako. Wala naman akong samahan na mga gangs, kung ano-anong samahan, pero ang alam ko lang nung pinanganak ako, meron may sinabi sa akin baptismal certificate, sign, isa kang matuwid na tao.
dun ka. Dun yung asosasyon mo, dun ka dapat na mag-prosper. And dapat nga ikaw yung magmayabang na ikaw yung maraming kaibigan, dahil isa kang Kristiyano. And yung mga sistema, yung sinaunang panahon Kristiyano yung naging basihan kung bakit Kristiyano talaga yung basihan ng mga sistema ng gobyerno noon hanggang ngayon. Kristiyano talaga yung mga batas na pinasa nyo prinsipyo ng Kristiyano. Kahit nga yung mga Muslim meron silang prinsipyo, kaso nga lang mas nauna yung Kristiyano nagtatag ng gobyerno, ng Roman Catholic. And yun yung pinaka-oldest business ng Vatican nung nagsimula sila ng panahon ng Rome, sa Vatican. Sila yung nagpakilala sa Panginoon, sa Jesus Christ. And then yung template, yung na-invento nila yung gobyerno para maging maayos yung isang gobyerno natin, ayusin natin using principle of Jesus Christ. Yan yung masasabi ko. Dapat nga ikaw yung mas maraming kaibigan, hindi yung mga tao na nakilala mo lang sila sa isang lugar na kumbaga yung club bar, no? Kasi may pera sila rin. Pero yung mga taong yun, hindi sila ganun ka-religyoso, and hindi nila alam ang sistema yung ginagalaw nila. Paglaruan lang yung mga babae, kung ano yung kung wala na yung pera, wala na. Hindi na sila magkikita, hindi na sila yan yung hindi magandang relationship sa buhay. So, ginawang business yung katawan. Although hindi naman tayo against sa mga kaso nga lang. Ito rin ang banal yung katawan mo at yung Panginoon ay nandun sa katawan mo. Sabi niya din sa Bible. Dapat nga ikaw yung nangunguna, no? Kung may faith ka sa Panginoon, dapat ikaw yung nangungunang maging palakaibigan o nilalapitan ang mga kaibigan mo kasi alam nilang matino kang tao. Hindi ka naman masamang tao. And yun yung dapat ng pagmayabang kung isa kang Catholic or Roman Catholic na sa birth certificate mo yung religion mo. Since kahit nung World War II, World War II, ang naging imperial na ginawa ng government ng Japan is imperialism. Kung mayaman ka, doon na yung isa lang ang tinitingala na power. Pero since ito nga yung Catholic democracy na inaano ni US, si US tumayo kasi nga yung mga lahi din nila nun, magkakasama sila nun mga lahi din nila nun, nag-aaral sila paano i-defeat, and talagang matitino yung mga tao noon. Believe ako sa mga tao noong panahon ng mga 1900s to 1800s to 1900s, 1300s, 1400s, doon nila sila kumbaga ginawa yung pundasyon ng mundo natin. Since si Jesus Christ ang alam nilang makakatuwid lang sa atin, magkaroon ng konsensya, magdasal, yun, para hindi tayo mawaldas sa mundo. Huwag natin sayangin yung opportunity binigay ng Panginoon sa atin, spread ng magandang balita. Matulungan natin yung isa't isa sa mga nakikita mong mayayabang dyan. Mayayabang, basurero, basketballista. Naglalaro lang ng araw-araw ng bola sa labas, no? Mayayabang. Ang lalakas ng mga tama nila, no? May sports sa
Sa barangay, sila-sila lang yung pinapaglaro. Hindi naman ako nagtatampo. So yun. Most of the time, sila pa yung walang nagawa na contribution sa Panginoon. Sila pa yung baga nagiging masiga pa. Mas maangas pa sa yun. Yun yung sinasabi ko na pananaw ko sa buhay. So yun, sana matuto tayo na wala ka namang ginawa sa Panginoon, wala kang karapatan na mag-angas-angasan. So sa panahon ko, no, talagang pinos ko na, baga, inaral ko talaga, no, sa ngayon, no, yung buhay ko ngayon, tsaka yung buhay ko nung high school ako, inaral ko talaga kung bakit ako walang kaibigan. Meron naman akong kaibigan na may regret talaga na meron talaga kami hindi pagkakaunawaan. Hindi ko pa alam kung ano yung talagang totoong destiny ko sa buhay. So yun, kumbaga kung nasayang mo yung pagkakataon, marahil din. Siguro yung Panginoon, meron pa naman siyang ibibigay sa inyo. So sa panahon namin, talagang buong-buo kami na nagsisimba, nagsishare or gumagawa ng mabuti sa kapwa namin. Hindi naman kami mga taong may hinanakit, gano'n. Kumbaga, malinis na pagkatao. Yung sila pa yung maangas na walang nagawa sa Panginoon, sila pa yung magaganda yung buhay. At malahata naman nila yun, no? Kung ano na sila sa panahon nila ngayon. Since ma-press or madali silang kumbaga lapitin ng babae. Hindi tayo lapitin ng babae, wala tayong pera. Wala tayong pera, kaya wala tayong kotse, wala tayong motor. Joke lang. Pero may mga taong mababait talaga na yun ang mga hinahanap ko, yung kagaya ko na simple lang pero rock. Joke lang. May mga kaibigan tayo, mga shock lang. Shock lang ng panahon na tatrabaho tayo, pero yun nga, hindi yun yung mga tipong sa buhay. Gusto ko yung mga pwede akong magkaroon ng anak. Sana naman ang gwapo ko. Joke lang. Basta yun, sana may natutunan tayo. Yung pagtawa-tawa ko dito, nakatulong din sa akin para mapakalma yung sarili ko. Nasabi ko na rin sa inyo kung ano yung pagkatuloy ng pagkatao. Kasi alam niyo naman, time na nagsisilbi ako sa simbahan, may award tayo, may narating din tayo na award na the best tayo gumagawa ng paraan para makapagsilbi sa simbahan. Noong panahon namin, gumagawa kami ng kubo pag December, no? Pagandahan ng Belen sa plaza. Pagandahan kami ng Belen sa plaza. Kubo, hindi pahat. Kugon, made of kugon. Ang saya namin noong panahon ng mga 1990s. So yung mga tao ng 1990s, yun talaga ang totoong buhay. Wala pang mga cellphone. Wala. Nagko-communicate kami, nagkausap-usap kami, pero yung nandun na yung mga technology na hindi na sila pwede kausapin. Seryoso yung mga tao, sa kanyang plantilla. Wala na. Sila na yung kung sino yung gusto nila, yung papansin nila.
Pero nung panahon namin, kahit sino ka, pwede mong kausapin, pwede mong kaibiganin. Yun. Pero sa ngayon, cheating yun. Cheating yung tao. Sige to, yung kaibigan to. Plantiya tayo. Yung mga ganun ba. Alam nilang wapo ka, makitsura ka. Ang iwasan niyo yan. Baka nga dumami yung lahi niyan. Hindi, joke lang. Ah, sa panahon ngayon, nasa mga babae ngayon, hindi na talaga open sa akin. At maganda pa yung babae, wala namang mapapala. Hindi ka naman yung tipo may kotse ka, may bahay kang maganda, kailangan ganun. Naliligaw ako ng isang babae, sabi niya dapat may bahay, may motor, may sasakyan. Kaya mong pakainin. Pero yung mga totoong panahon namin, kahit sino yun ng babae, siguro, ang panahon ng nanay ko, kasi yung tatay ko pala inom. Kung pala inom yung tatay ko, kahit ano, pasensya, binigay na niya kasi yun nga, hindi sila magkasundo kung hindi niya pagpapasensyahan. At yan pa rin yung galing ng nanay ko. Yung balagba. Medyo. Kung ayaw niya isang bagay, kumintuan ka na. Kontrahin ka nun. So, yun yung mga nasasabi ko dito. So, sige. End ko na muna tong video natin and have a great day na lang. See you next episode. Bye.